Hi guys, it's me, Yorshel, and welcome to my video. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking 20% tax refund from Japan. Before, sinare ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking 80%. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking 20%. So, without further ado, let's start! So, ano nga ba yung mga kailangan natin para makuha natin yung ating 20% tax refund after ng 80% tax refund? So, short recap lang. Dun sa 80%, in-apply ko yun all by myself. And nakuha ko siya after 3 months ng pag-apply ko sa Japan. And after 3 months din, nawala ako sa Japan. So, suma total, it's 3 months na wala ako sa Japan as nag-apply ako. Then 3 months ko siya bago ko siya nakuha. And then, yung mga papers na sinend ko sa Japan, bumalik sa akin. Now, ano ang mga kailangan natin para makuha natin ng 20%? Unang-una po is ang ating resident card or yung ating alien card na makukuha natin sa immigration. Ito po yung card, identity card natin na pagkakakilanlan natin sa Japan. So, yeah, binibigay siya ng immigration pagdating natin sa Japan. Next one is my number card. Ito po ay nakukuha sa municipal office. Third one is notice of pension lump sum. Ito po ay nakukuha sa pension office. So, yung sa akin po, nakuha ko siya pagbalik ng papers na meron ako. Yun po yung malaking papel pero yung sa baba lang yung kailangan. I'm going to show to you after kong i-jot down lahat ng mga kailangan na papers na para makuha natin yung 20%. Pangapat po is bank book. Katulad po ng bank book na ginamit mo sa 80%, ay kailangan same lang din po ng bank book na gagamitin mo for this 20%. And fifth is yung pension book, which is yung blue book or your nenkin na sinend mo sa Japan pero babalik yun sa'yo kasama nga po ng papel na notice of pension lump sum. So, ano ba yung notice pension of lump sum? Ano ba yung itsura nun? Ito po siya. So, malaki siyang papel, pero yung baba lang yung kailangan mo. So, ito yung itsura niya. So, yan. Yan po yung notice of pension of lump sum na nanggaling po sa pension office. Babalik po yan sa iyo kasama po ng nenkin mo dahil yun po yung sinend natin nung nag-apply tayo ng 80%. So, anong pagkakaiba sa pagkuha ng 80% sa 20%? Bukod sa papers, actually, they are really the same. Pero ang pinagkaiba, kailangan po ay meron kang tao na nasa Japan kung sino ang kukuha ng pera mo sa pension. Kung yung pension office kasi magpapadala sila ng pera hindi dun sa bank book mo. Magpapadala sila ng pera dun sa tao na pagkakatiwalaan mo na nasa Japan. Which is pwedeng friends, pwedeng kamag-anak mo. Pero yung sa akin po kasi lahat ng friends ko doon, busy sila. And then ayoko naman silang istorbohin. And then, kaya nag-apply po ako, nag-ask ako kung paano ko makukuha if wala akong friends or wala akong maaasahan ng tulong. So, meron po ako nakitang agency which is, ang pangalan po nun is Move On Agency. At sila nga po yung nagbigay sa akin ng mga requirements na kailangan ko sa 20% na tax refund. At ito nga po yun. So, yan po yung ating mga kailangan natin sa 20% of 20% lump sum para mabalik po sa atin yung ating 20%. So, yes, after 3 months din po ng pag-apply sa kanila, una, ginat down muna nila kung magkano yung makukuha pa natin na 20% tax refund. So, yung sa akin kasi, tumotal pa siya ng 161,762 yen. But, syempre, kailangan natin silang bayaran. So, ang bayad sa kanila is 20% nung 20% na lump sum mo. So, ipapakita ko po sa inyo yung calculation nila kasama yung transfer fee. Kasi pag nakuha na nila yung pag sinenda sa kanila ng pension, yung pera, isasend naman nila sa'yo. So, kailangan may transfer fee din. So, ito po yung naging calculation ng sa akin. So, ayan. I think you can find them in Facebook kasi nakita ko lang din sila sa Facebook at Filipino din sila. So, yeah, that's all for today. If any question, just message me or comment down below and please hit the bell button and like and subscribe. Thank you.